morning. So it's our third full day here in Japan. And ngayon, pupunta kami sa Mount Fuji. Nag-stop over lang kami dito. So we're just 1 hour away papunta dun sa ski resort. In-avail namin tong private tour sa Japan Transfers din. So nagpa-customize kami ng tour sa kanila. Yung nilagay namin sa itinerary is yung mga places na gusto lang namin puntahan. Hey guys, ito yung tsura ng Fuji Ski Resort at thankfully nagpakita si Mount Fuji. So maraming mga activities dito guys, so pwede kayong mag-ski. Meron yung pang pro, pang medium, tapos pang newbie, tapos meron doon ropeway, 2,000 yen. Is this high or no? Not really. Not really. As I have a fear of heights. Hey guys! So, nandito na kami sa chairlift and ang bayad namin dito is 2,000 yen. Tapos ang pwede lang umupo dito is 2 katao. So nandito na kami sa taas and medyo mabagal lang yung movement nitong chairlift. Malamig sa baba guys, pero sobrang tirik nung araw, ang sakit sa balat. As in, nakakasunog siya, kaya siguro magdala kayo ng shades or any headgears nyo para makover up lang yung face nyo kasi mainit talaga guys. At naninigas yung kamay ko, so kinakabahan ako at nagdahan-dahan ako kasi 3 gadgets yung dala ko, baka mahulog sila. Just a quick update, pababa na kami dito sa ski resort, tapos na kami dito sa observation deck. If first time nyo sa Fuji guys, if gusto nyo siya makita malapitan, pwede kayo sumakay dito sa Fuji 10 ng chairlift, 2,000 yen lang siya. Tapos meron siyang observation deck sa taas, meron 2 spot kung saan kayo pwede mag-take ng photos, and be ready na lang guys kasi sobrang lamig sa taas. And if meron kayong fear of heights, hindi ko to masyadong suggested sa inyo kasi medyo mataas siya. At the same time, wala siyang seat belts. Meron lang siyang ano dito, parang metal. Hey guys, update. So nandito na kami sa Gotemba Premium Outlets. So ito yung final stop namin. Kaso nagkaroon kasi ng minor problem. Hindi nagkaintindihan yung travel agent namin tsaka yung operator nung van. So hindi na kami nakapunta dun sa Lake Kawaguchi ko na ine-expect namin. So ngayon hinihintay ko pa yung feedback from our travel agent kung anong mangyayari. Kasi pag sa tour na ganito guys, pag lumagpas kayo dun sa time na binigay, magkakaroon kayo ng overtime fee. Eh yung sa amin, dahil 14-seater yon, yung overtime fee ng van is 2,500 per hour. Dito sa Gotemba guys, most of the items para naka-sale sila up to 65% off, kaya maraming nagsha-shopping. Pero sabi ng mga ibang vloggers na napanood ko, most of the items dito are, anong tawag doon? Yung mga past seasons na designs nila. Tapos yung Gotemba guys, meron siyang 2 building. So building for premium outlets, which is itong nilalakad ko. Then after the bridge, dun naman yung parang more of affordable finds like yung mga Adidas, New Balance, Nike. So dun ako pupunta ngayon to check if meron dun sa shoes na chinek ko sa ABC Mart. Pag wala talaga,
Ito na yung sign ko na magtipid muna daw. Hey guys, tapos na kami sa Gotemba. Habang hindi ko yung mga kaibigan ko, kumain muna ako ng ice cream. Hindi ko na ininda yung lamig guys. Hey guys, good morning. So it's our 4th day here and medyo malamig guys. Around 3 to 4 degrees siya ngayong umaga. And time check around 7:10 AM. Pupunta ako ngayon sa Ginza. Actually naman talaga akong planned itinerary today. Gusto ko na mag-explore around Shinjuku, Ginza, tsaka Shibuya. Tapos itry yung mga matcha houses na nakita ko dito sa TikTok. And also shopping pala guys. So napakas ako nabili talaga for myself. So try ko pa rin humanap ng damit from Japanese brands or sa GU or sa Uniqlo. And aside from that, kailangan ko humanap pasalubong for my family and my closest friends. Pero usually naman kasi guys, pag nasa trip ako, konti lang talaga yung binibigyan ko ng pasalubong. Hindi naman ako yung type of person na mala Santa Claus every trip. So nandito na ako ngayon sa train station. Pupunta ako sa Ginza. Hey guys, what's up? So ngayon dito na ako sa Chukiji Market. So already around 8 o'clock PM at walang masyadong tao at wala pang pila. So first on the list is this one. Ito yung Tanghulo or yung strawberry candy. So this one costs 500 yen. Tamis talaga guys ng strawberry dito sa Japan. Itong Chukiji Market guys, para siya yung wet market sa Pilipinas. So market siya, mix of mga Japanese foods or street foods. So if naghahanap kayo ng mga sashimi, sushi, ganyan, marami dito guys. Tapos mas mura. So ngayon maghanap pa ako ng more Japanese street food. Hey guys, so nakabili na ako nitong Japanese omelette. Ano siya guys? Scrambled egg na medyo may pagkatamis. Ayun na siya. Sarap. Ang gawin sa bahay. Nakadalawa pala ako dito sa Chukiji guys. Nabusog na ako. So probably this is my last meal sa Chukiji Market. So this is the strawberry daifuku. Meron siyang fresh strawberry, tapos meron siyang red bean paste, tsaka mochi sa labas. Natin. Sa Atelier Matcha. Pangit lang yung lighting, nakakong-kwet-kwet. Hey guys, so ngayon nandito ako sa Atelier Matcha Ginza. Ito yung mga in-order ko. So meron akong matcha latte dito. And itong cake nila. So ngayon nandito na ako sa Ginza. Galing ako ng Uniqlo GU and dumaan lang ako sa Zara to buy yung mga perfume. So dito ko na lang binilhan ng perfume yung nanay ko. Tapos napabili din ako guys. Alam, makakabili ko lang ng 4 na perfume siguro yon from Zara sa Pilipinas. Tapos napadaan ako dun sa men's section. Then itong dalawa, sobrang bango talaga niya. Kaya ayun, binili ko na. Hey guys, so ngayon nandito ako sa Don Quijote. Bibili ko lang yung mga pahabol dun sa pasabay, tsaka yung mga pasalubong ko for my family and friends. Dito ako sa Ginza bumili kasi dun sa asa ko sa guys, sobrang kulang-kulang yung mga tinitinda nila. So check natin dito, pag wala, dun tayo sa Shibuya. If naghanap kayo ng pasalubong guys, marami naman dito sa Don Quijote. May mga chocolates, pagkain,
mga gamit, damit. Tapos pag naka 5,500 yen ka, considered na tax free. Tapos sobrang daming deals pa, kaya tsaga-tsaga lang sa paghahanap. Yung mga kaibigan ko kasi nagpapasabay ng KitKat. Ang gulo-gulo nilang kausap. So anong bibilin ko? Ito na lang. Okay. Guys, say hi daw. Guys, what's up? So ngayon nandito ako sa Wagyu Ichinoya Asakusa and almost 2 hours din akong pumila para makapasok. Tapos yung serving time siguro around 10 to 15 minutes and sana worth it yung pagkain na to kasi grabe, ang tagal ng pinila ko. Itong food na to guys, meron siyang 3 ways to eat. Pwedeng una as it is, pangalawa yung merong egg yolk, then pangatlo yung merong soup. So try natin yung tatlong ways. Hey guys, what's up? So tapos na akong kumain. Ngayon ko pa lang kayo ma-update regarding dun sa Wagyu Ichinoya. So far, masarap naman yung pagkain pero hindi ko lang talaga siya masyadong nagustuhan. Parang nakulangan ako dun sa lasa niya. Diba meron siyang tatlong way kung paano siya kainin. Yung pinaka last step, yung pinaka nagustuhan ko kasi mas nag-burst yung flavor niya compared dun sa first and second step. Siguro yung rating ko dun, it's a 7 out of 10 kasi nga nakukulangan ako sa lasa. For me, mas masarap pa din yung gyokatsu. So kung gusto niyo siyang i-try guys, then go ahead. Punta lang kayo dito sa Asakusa. Pero kung kayo yung type of person na gutom na, hindi ko siya ma-recommend sa inyo. Kasi nga, ang haba nung pila. Tapos, medyo matagal pa yung serving time niya. Ngayon nandito ako sa Sumida Park and sa likod ko is yung Tokyo Sky Tree. So for our third matcha latte, umorder ako sa Hatoya Asakusa nung signature matcha latte nila, yung hot. And sa sobrang lamig ng panahon dito guys, lumamig din siya agad. Tingnan na natin. Ito guys, sakto lang siya. Yung literal na matcha latte. Hindi siya matamis, hindi siya matapang, hindi siya mapait. As in, saktong-sakto lang siya. So, rate ko to as 8 out of 10. Tapos, sobrang ganda pa ng background ko. Punta na ako ngayon guys sa main station ng Asakusa. So habang naglalakad, story time muna. Alam nyo ba, lately, na-enjoy ko na yung mga ganitong kind of travel. As in yung sponty lang, wala sinusunod na itinerary, mapadpad kung saan man mapunta, ganun. Unlike before, yung sa first year to second year ng travel years ko, gusto ko talaga guys, yung itinerary namin laging lagare or yung jam pack para hindi sayang yung oras. So uwi ka na lang sa hotel para matulog. Ganyan yung ginagawa ko. Pero ngayon, na-enjoy ko na yung mga ganito, yung kakain kahit saan, tapos visit ng mga parks, dun sa merong mga views, so ganun lang yung mga ginagawa ko. Yung mga ganitong bagay kasi guys, hindi ko talaga siya nagagawa
pag nasa Pilipinas ako kasi sobrang busy talaga, yung to the point na work after work, tapos merong errands, merong emergency na lakad, tsaka hindi kasi ganun din kaganda yung transport system dun sa lugar namin. So bago ka makapunta sa city or sa isang lugar, sa mall, sobrang dami mong pagdadaanan. Tatry ka, jeep. So sobrang gastos niya. Unlike dito guys, very accessible lahat ng lugar sa train system, tapos meron pa silang bus. Yun sana yung nilulook forward ko na magkaroon sa lugar namin or sa probinsya namin guys, kasi sobrang hassle talaga mag-commute. At the same time, sobrang gastos. Siguro kung pupunta ako sa mall or sa city, ang pamasahe ko palang papunta is around 150 pesos na. So kung back and forth yun, 300 pesos. Hindi pa ako kumain, hindi pa ako namili. Tapos sobrang hassle kasi ilang transfers. As in wala naman yung direct papunta dun sa isang lugar. Hey guys, just an update. Nandito na ako sa Airbnb namin. And wala pa si Najin. Nasa Shibuya pa ata sila. Pauwi na sila. Pakita ko sa inyo yung pinamili ko sa grocery. Itong Airbnb namin guys, sobrang good location niya. Kasi malapit nga siya sa train station, sa mga convenience store. Sobrang daming grocery na nakapalibot sa kanya. So meron ako ditong isang malaking tubig. Even though na pwede naman inumin yun sa gripo, mas gusto ko nang bumili kasi mahirap magkasakit dito. Isang Pocari Sweat. Tapos bumili na ako ng pang-almusal ko bukas. So these are my favorites. Ito yung coffee na binibili ko dito, tsaka melon pan. Ito yung binili ko for my dinner guys. So this one is a minced cut beef. Tapos meron lang siyang tonkatsu sauce. Di na ako magra-rice kasi nag-late lunch na rin naman ako kanina around 3:30. Tapos nag-matcha pa ako. So goods na to sa akin. Akyat na ako guys. At sana walang kumalabog kasi kung meron, at talaga naman lalabas ako. Hey guys, good morning. So it's our last full day here in Japan. So ngayon nandito kami sa Shibuya para mag-shopping ulit or bilhin yung mga items na hindi pa namin nabibili. Tapos bukas yung flight namin is 11 o'clock na umaga. So probably mga 8 o'clock nasa airport na kami. Kaya kailangan namin tapusin lahat ng errands today. Maaga kami sa Shibuya. Musin lang pala ng stores dito nagbubukas around 10 o'clock to 11. So ang gagawin ko is nakain muna ako dito. So bumili ako ng coffee. Tapos dinala ko yung melon pan ko. Mag-almusal muna ako dito habang hinihintay namin magbukas yung mga stores. Hey guys, bumili ako ng ABC Mart. Naalala nyo ba yung finit kong sapatos last time? Iniisip ko kung kukunin ko siya or yung other color. So sana merong size. Pag wala, hindi siya para sa akin. 많이 먹는데 너무 좋아. 오늘 신발 그럼 진짜 난 잠깐만 기다려. 대박. 진짜 녹지만 않으면 집에 쟁여두고 싶어. 나 학교에 가져갈 수가 없지. 그러니까 다 먹어요. So for our last dinner here in Japan, save the best for last. So nandito kami sa Gyokatsu Asakusa. Ito yung inuwi namin. Ito yung set meal namin guys na sobrang favorite namin na food dito sa Japan. Wala masyadong red. Sangkot sa rabi. Na. Open.